Good morning, everyone. Good morning. Good Sunday today. Blessed tayo na tayo nagtitipon today para papurihan si Lord. Good morning din sa mga online viewers natin. Let's start our day with a very, very good song. I just want to ask you guys, do you feel blessed today that when you woke up, you really feel the energy and the love of God? Um, Okay, that's good. Okay, I just want to tell you that even when life doesn't feel blessed by the word standards, we are still blessed because um, our identity isn't tied to our emotions, to the world's success. It is being tied to being God's child. Let this song be our declaration of faith, and joy comes not from things that's going right, but from knowing that we are loved, secure, and chosen. Let's sing, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. Knocking on my door today. I ain't gonna let it in. Worry won't steal my joy away. I ain't gonna let it in. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. When I count the moments that I see, hope it's all. Oh yeah. You got me counting all day long. I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so on my best day, on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. On my best day, on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, one more time. I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so on my best day. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. One more time. On my best day. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord. Hallelujah, I'm blessed. Yay! Now that we are feel energized, I just want to share with you a Bible verse in 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. He finds us in our weakness. The Lord finds us in our brokenness, but He breaks our chains and turns our brokenness into beauty. Let's sing Amazing Grace. My chains are gone. Amazing grace,
was blind, but now I see. Feel the presence of the Lord. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Church, let's feel the presence of our Lord in our heart. You may put your hands up high, surrendering yourself to Lord. You may close your eyes, put your hands on your heart so that you can feel the presence of our God every day. You feel the blessings of our Lord in each waking day. Oh, these pieces broken in
say, Amazing Grace. Yan naman po, Lord, ang aming inaasahan, your grace. Thank you, Lord, that our eyes were blind, our eyes were closed. We couldn't see you. But because of your grace, Lord, you allowed us to see you. Now we can see you, Lord. Kitang-kita na namin, Lord, ang iyong pag-ibig, ang lahat-lahat ng iyong ginagawa sa amin. How beautiful, Lord, is your dealing with your children. We are your children, Lord. Kaya nga po, nandito kami, mga anak mo, to worship you, to give glory unto you. This morning, Lord, it's a beautiful opportunity na magsama-sama kami just to honor you, Lord, and to sing about your amazing grace. Thank you, Lord, for the grace that you have bestowed upon us so that we can be, Lord, saved through grace. We can feel your love. We can see you. We can feel your mercy, compassion, forgiveness. It's all by grace. That's why, Lord, kami ay, in every opportunity we gather to proclaim your goodness, to proclaim your favor, to sing about your grace. Truly, Lord, we are broken vessels. You've allowed us, Lord, to be in such state, Lord, so that we can experience how good you are to heal us, to mold us, Lord, to make us whole again. And that is through your grace. Lord, sana hindi po mawala sa amin na we can recognize over and over again your grace. There's nothing, Lord, in us, Lord, that we can be worthy of your grace, but you've given us grace freely. So, Lord, all we can do is sing, worship you, proclaim your greatness, and obey you. Church, once again, let's do that. Let's sing one more time. Let's proclaim and sing about the mercy, the amazing grace of God. We were once lost, but now we've been found. Our eyes were closed, but now we can see. We can see God truly. Let's sing this.
love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Beautiful is that. Thank you. Let's take our seats. How good is that? Thank you. Ang sarap pong umawit tungkol sa grasya ng Diyos. Thank you. Let's open our Bibles to Romans 6. Romans 6, basahin natin from verse 8. Okay, verse 8, sabi, "Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Yan. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. The death He died to sin once for all. But the life He lives to God." Verse 11, "In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let your sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourselves to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace." Ang ganda niya, no? Ano natin mamaya, pag-usapan natin. So good morning everyone. Nakatuwa naman, nandito yung mga anak natin. Thank you, So galing sila sa, wala si Haya, no? Wala si Haya. Oh, pwede tayo mag-Tagalog. So, okay, thank you, nakakagulat. Yan ang mga, yan ang mga maganda yung you take opportunity na magsama-sama tayo. Thank you. Alam niyo, sa Bible study, hindi ko na sila pinapalap. Sila mismo tumatawag. Bible study po tayo, Pastor. Available po kami, nandito kami, which is really good. Talagang nakakatawa yung mga bata. Bagamat marami na silang marami nang kulang. Yung ibang nakauwi na. Lalo si Joshua, no? Hindi kita nakita. Thank you. Okay, so before we do that, paalala po natin, we are encouraging everyone to be partners with DOCC sa mga gawain niya. The best way you can partner with DOCC is a prayer. Pray for the church. Pagdasal natin ang church natin kasi kailangan natin ang tulong ng Panginoon para ang simbahan natin ay talagang lumago dito sa Canberra, sa Sydney, at meron din sa Pampanga. And also you can partner by your giving. So we encourage everyone to support out of the generosity from your heart. And you can do that sa ating pong direct bank transfer. Also, meron tayo ngayong offering box. And yes, we are one. Sydney, Canberra, and Pampanga. Okay, before we share the word, we proceed. Let's go around, shake hands, welcome everyone. Ano muna tayo, magkamayan tayo. Let's welcome. Thank you po sa inyong lahat.
Hello. Ayan. Salamat, Erwin. Okay, good morning, everyone. Okay, pag-aralan natin ngayon ang sinasabi sa Romans. The book of Romans is isa sa pinaka ah, magandang aklat, talaga nililinaw sa atin ang relationship natin sa Panginoon at saka yung mga kasalanan natin. So, yun isang aklat na siguro talagang pag-aralan natin. You have opportunity, read, of course, the whole Bible. Okay? So sa atin po, lahat tayo ay pinalaya ng Panginoon sa kasalanan. Hindi sa pamamagitan natin, kundi sa Kanya, sa grasya niya. So we need to understand that ang nababalot tayo nun ng kasamaan, ng kasalanan, ng pagsuway sa Kanya, lahat ng gusto natin gawin ay yung gusto ng katawan natin. So we needed God to work in us. And the best way na gumalaw siya sa buhay natin sa pamamagitan ng grasya. Okay? So kung pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan, hindi naman ibig sabihin na perfect na tayo. Tayo ay hindi na nagkakasala. Ibig sabihin, hindi ka mukha nun, wala kasi tayong choice nung bago tayo maborn again. Ang kasalanan, pagising sa umaga, gusto natin gumawa ng mga makamundong bagay, ng mga bagay na labag sa utos ng Panginoon. Yun ang gusto natin. Kasi karamihan naman ng inuutos ng Panginoon at ginagawa ng tao ay magkasalungat. Ang madalas, yung gusto ng Diyos ay iba sa pinapangaral, yung pinopromote ng mundong ito. Kaya magkasalungat talaga. At ang atraksyon ng mundo ay napakalaki. Ang karamihan nga ng atraksyon niyan ay talagang yayayain tayo, hihilahin tayo na magkasala. Pero ano naman natin, ang pag-aralan natin, ang ino-offer ng mundong ito ay sandali lamang, temporary happiness, kaligayahan, pero pagkatapos ng destruction. Kasi lahat ng kasalanan ng nauuwi ay perwisyo, destruction, separation, paglayo sa Panginoon, at hindi tayo pinagpapala talaga. Okay? So pinalaya tayo sa kasalanan. Ngayon, ano ang gagawin natin? Kasi napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo na noong kamukha nung namatay si Kristo, parang hinantulad nating namatay tayo kasama niya. Kaya nga tayo, di ba, marami tayo na water baptized na. Yun ang natin, parang public declaration natin na kasama na tayo ni Kristo namatay. Nung nilubog tayo sa tubig, tapos inahon tayo, parang nabuhay tayo. So nabuhay tayo na magbuli, bagong buhay. So lahat tayo ay bagong buhay. Okay? So pinalaya tayo sa kasalanan. No? So kasalanan ay hindi na natin pinapamuhay. Maaring madapa tayo every now and then, mahulog tayo sa kasalanan. Pero pag na-realize natin, tayo ay dapat magkumpisal. Okay? Ngayon, meron ng choice. Hindi ka mukha nun talagang hinahanap ng buong katawan natin, ng buong puso, ng buong pag-iisip natin. Kasalanan. Kasi nga, nabalot tayo, no? Kaya kailangan talaga ng tulong ng Diyos. Ang sabi nga sa Scripture ay, therefore, do not let sin reign in your mortal body. Huwag niyo na daw paghariin ang kasalanan sa buhay niyo. Sino bang naghahari? Ang naghahari ay siya na susunod. Ganun na nangyayari sa atin. Ang kasalanan, siya ang nasusunod sa atin. Minsan, di ba, nagkakaroon nga tayo ng tinatawag natin noon, taon-taon, meron tayong New Year's resolution, hindi ko nagagawin to, umpisahan ko nang gawin yon. But walang nangyayari after a few months lang. Kasi nga, nababalo tayo ng kasalanan noon, ang kasalanan ng umiiral, siya ang sumusunod sa atin. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoon. So ngayon, merong habilin sa ang Book of Romans. Sabi niya, kaya nga, ibig sabihin ng therefore, huwag niyo nang paghariin ang kasalanan sa inyong katawan, sa inyong mortal body. Kasi po, mortal body, kasi nga, ang taong na-born again, ang lahat ng na-born again na Kristiyano, ay binigyan ng Panginoon ng bagong espiritu. Kaya nga nasa atin ang Holy Spirit. So may bago tayong espiritu. Kaya lang yung mortal body natin, yung pag-iisip natin, hindi pa siya napalitan. Kaya sabi, although may bago ka ng espiritu sa loob mo, pero yung katawan pa rin ang minsan umiiral. Kaya nga ang sabi, huwag mong paghariin ang kasalanan sa iyong katawan.
kaya sumusunod ka. Makita mo, sumusunod tayo noon. Yan ang ginagawa natin. So pag naghari, di ba pag kami hari, ang hari ay nasusunod. Kung ang kasalanan ay hari, siya ay masusunod. Hindi na dapat yon. Hindi na dapat nangyayari sa atin, sa lahat ng Kristiyano, hindi na dapat nangyayari. Tingnan po natin kung ano nangyayari pagka sinusunod mo, pagka naghahari ang kasalanan sa iyo, at sinusunod mo ang kanyang masamang pagnanasa, evil desire. Okay? Dati, ganito nangyayari. Ganun ang nangyayari. Pero nung sabi dun sa Salmo, ito ang dasal ng sumulat ng Salmo na to. Tignan natin yung dasal niya. Ang ganda, no? Kasi na-address yung problemang ang kasalanan, naghahari, inuutusan yung katawan natin. Ang sabi niya, ang dasal niya, direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Kita mo na recognize nitong sumulat ng Psalms na ang kasalanan ay nagro-rule. Nangingibabaw, inuutusan, naghahari, dominating. Kaya yun ang dasal niya. Kung yun ang dasal ng isang yung sumulat ng Psalm nito, magandang dasal din sa atin ito. Di ba? Lord, direct my footsteps according to your word. Dito makikita nyo yung ginagawa nating Bible study. Saan? Sino nagagabay sa kanya? Sino nagagabay sa kanyang pupuntahan, sa kanyang paa? Ang word. Di ba sabi, direct my footsteps according to your word. Kaya lahat po tayo ay hindi kayo nawawalan ng bisa sa inyong mga ginagawang, hindi nawawalan ng saysay ang pinapag-aralan nyo ang mga Bible studies. Kasi yun ang nagagabay sa atin. Kasi wala nang magsasabi sa inyo ng tama, kundi ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Doon natin nalalaman kung ano ang dapat, kung ano ang hindi natin puntahan, kung ano hindi natin dapat gawin. Kaya ang sabi ng Psalm, Lord, tulungan mo ko na maturuan ng aking mga paa kung saan ako pupunta sa pamagitan ng iyong salita. According to your word. Yan po ang perfect na guide sa Kristiyano. Wala na, kasi wala na magtuturo sa atin. Ang gobyerno ay kung ano-ano na nga ang pinapanigan ngayon, mga kasalanan na, mga inutos ng Diyos na labag. Pero ang gobyerno, sinasabi nila ay pwede. Ang eskwelahan, hindi na rin puro katotohanan galing sa Diyos ang tinuturo. Ang mga opisina natin, ang mga pinagtatrabahuhan natin, minsan ang para lang kumita kung ano-ano nang ginagawang paraan. Kahit ang mga paraan ay immoral na, hindi na ayon sa Biblia. Kaya ang salita na lamang po talaga ang mag-guide sa atin, ang word. Kaya wag natin tigilan yung every opportunity na meron kayong discipleship, which is really good, kasi yun ang maggagabay sa atin ng tama. Pag ang Bible ang nagsabi, hindi magkakamali, hindi kayo mapapahamak, at talagang mahirap. Inaamin natin, maraming inuutos ang Biblia na mahirap. Pero yun naman ay patungo sa kabutihan. Maiiwas tayo sa kapahamakan. Okay? So again, I emphasizing po Bible studies, discipleship group, preaching and teachings na ayon sa Biblia. Okay, sama po natin yan. Maganda itong dasal na to eh. Kasi nga, sabi ko kanina, on our own, hindi natin kayang talikuran ng ating kasalanan. Kailangan natin ng tulong kasi mabagsik ang kasalanan. Sino makakapagsabi na sin has no power, sin has no capacity to imprison. Kaya nga tayo natatali. Tayo ay nagiging prisionero ng kasalanan pag hindi natin siya pinigilan at pinabayaan natin siya maghari sa ating buhay. Kaya do not let sin rule over me. Tapos itong habilin ngayon. Kasi ang sabi kanina, tayo daw ay nagkakasala kasi sinusunod natin ang masamang pagnanasa, evil desires. Yun ang sinusunod natin sa kasalanan. Kaya ang sabi ngayon sa may Proverbs, my son, if sinners entice you, do not consent. Do not consent. So makikita nyo, ang sitwasyon nyo ngayon ay nag-iba na. Hindi na naghahari, meron na kayong choice.
Kaya ang sabi, kailangan nyo ng consent o kailangan pumayag kayo. Kailangan pumayag na tayo ngayon. Ang sabi kung ang mga makasalanan ay niyayaya kayo sa masamang lugar, masamang paraan, masamang gawain. Ang sabi, do not consent. Huwag kayong papayag, huwag kayong sasang-ayon, huwag kayong sasama. Kasi nga, hindi natin mapipigilan yung mga bagay na yan, yung mga atraksyon, kung pumupunta pa tayo, kung sumasama tayo. Ngayon, mga Kristiyano, dapat kayo ay namimili ng pupuntahan, namimili ng sasamahan, namimili ng susundan, namimili ng gagayahin. Mahirap talaga yan kasi nasa mundo pa tayo nito, ang daming atraksyon, ang daming nagyayaya, ang daming mga bagay na ibinibigay sa atin. Buksan nyo na lang ang Facebook, buksan nyo mga Instagram, ang mga YouTube, ang lahat ng social media channels, nandoon ang lahat ng atraksyon. Pag hindi natin pinigilan yan, we will be giving our consent. Giving our consent, una, binabasa natin. Una, tinitignan lang natin, nagla-like lang tayo. But soon, anong ginagawa natin? Ginagaya na natin. Ginagaya, sumasama na tayo. So, ang paalala sa atin, do not consent. Kasi meron naman kayong choice. Hindi na kayo pinupuwersa ngayon. Meron na kayong karapatang tumanggi, meron na kayong lakas na galing sa Diyos, meron na kayong guide ng Bibles, meron na tayong mga payo na galing sa simbahan sa ating mga kapatiran. Okay? Do not consent. Okay? Itong maganda, verse 13. Ang sabi, do not offer any part of yourselves to sin as instrument of wickedness. Pagka gumagawa ang katawan natin, anong parte ng katawan natin ng kasalanan, yun daw ay parang nagiging instrumento ng kasamaan. Ang bigat po ng sinabi, no? Kung gumagawa ka ng kasalanan, parang sinasabi mo na ikaw ay instrumento ng kasamaan, instrument of wickedness. Paano nangyayari yun? So, any part of yourself. So makikita niyo po, lahat ng parte ng katawan natin ay pwedeng gamitin ng kasalanan. Pwedeng gamitin ang dila natin para magsinungaling, para maghasik ng mga masasamang chismis at balita. Pwedeng gamitin ang mata natin, mga tinitignan natin, pinapanood natin na hindi nararapat. Ang mga kamay natin, mga dapat hindi hipuin, mga dapat hindi gawin, mga dapat hindi na hawakan or gampanan. Makikita niyan, ang paa natin ay dinadala tayo kung saan, sa kasamaan. Kaya nga, any part of yourself can be instrument of wickedness. Hindi ko nababanggitin yung ibang parte ng katawan na alam naman natin na yun ay nagdudulot sa atin ng kasamaan. Okay? Do not offer. Makikita niyo mo, ang sabi ng Bible, do not offer. Ngayon, ino-offer na, parang ibinibigay mo na, ipinapahintulot mo na. So, pag kayo nag-o-offer, ibig sabihin, nasa inyo ang choice, nasa inyo ang bola, nasa inyo ang paraan para wag gawin, wag tanggapin, wag gayahin. Okay? So, tignan po natin yung word. Ito ba ay sinasabing pinapakiusapan tayo? Ano ibig sabihin po ng do not? Pag sinabi po kasi ng Bible na do not, hindi tayo binibigyan ng mungkahi, ng suggestion, hindi tayo pinapakiusapan. Ito po ay utos. Do not. Wag. Wag mong ipantulot na anumang parte ng iyong katawan ay maging instrumento ng wickedness. But rather, sa halip daw, i-offer mo, bayaan mong gamitin ang iyong katawan sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos, ihandog mo sa Diyos. Bakit ihandog natin sa Diyos? Bakit hindi natin ihandog sa ibang tao? Kasi nga, ang Diyos po, tignan po natin, ang Diyos, i-offer mo ang sarili mo sa Diyos para gamitin niya kasi binili ka na niya eh. Brought you from death to life. Kinuha ka niya, dinala ka niya sa buhay na walang hanggang, dating puro kamatayan, dating puro destruction.
So siya ang ano natin, siya ang paglilingkuran natin, siya ang bibigyan natin ng lugod, siya ang susundin natin. So it's not asking you to offer yourself to your family, to the government, to your school, to your friends. It's to God who brought you from death to life. And every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Okay? So lahat ng parte natin, kung nagamit natin sa kasalanan ngayon, kailangan yon ay instrumento na para sa kabutihan, para sa ikalulugod ng Diyos. Tandaan po natin, para kayo ay malipat sa kamatayan at magkaroon ng bagong buhay ngayon, namatay si Kristo. Hindi lamang yan binigyan ng mababaw na dahilan, hindi lamang madali ang ginawa para makamtan yan. Namatay po ang ating Panginoon. Namatay si Kristo para mailipat tayo sa kamatayan sa buhay. Hindi ba tayo natitinag nun? Kasi namatay ang anak ng Diyos para mapalaya tayo sa kasalanan, para tayo ay malipat sa kabutihan, sa pagpapala ng Panginoon. Anong hinihingi niya sa atin? I-offer daw natin ang buong-buong katawan natin sa paglilingkod, sa paggawa ng kabutihan. Ngayon, pinapaalala ko sa inyo, ang buhay natin ay hindi na natin hawak ngayon. Kasi nga, meron ng nagmamaari sa atin yung nagligtas sa atin. Bakit hindi natin pababayaan na siya ang maghari ngayon, siya ang masunod ngayon? Kasi nga, binigyan tayo ng kaligtasan. Sino makakapag-offer sa atin nun? Sino ang bibigyan natin ng buong-buong pagsunod, buong-buong pagsamba, kundi ang Diyos na pinalaya tayo sa kasalanan. So, pinalaya kayo sa kasalanan. Ang magagawa lang natin, pahintulot natin ang ating buong sarili ay naglilingkod sa Kanya at nakakalugod sa Kanya. Huwag po natin any part of yourself. So, hindi pwede na Sunday, ang bibig ko ay nagpupuri sa Panginoon, pero sa Monday, ang mata ko ay iba ang pinapanood, iba ang pinapakinggan, ang laman ng puso ko ay iba. Hindi pwede sa Sunday, ang kamay ko ay nagtataas para magpuri sa Panginoon. O ang kamay ko ay nagigitara o nagda-drums or nagtatamburin. Tapos yung iba yung tenga, yung iba yung mata, iba yung puso, o iba yung parte ng katawan natin. Kaya nga sabi, any part. So, kung ang sabi nga ng Biblia, ang bigat nga ng inuutos, nakita niyo, sa tindi ng utos ng Panginoon, ang sabi, kung nagkasala daw ang mata natin, dukitin mo, kung nagkasala ang kamay mo, putulin mo. Okay? Hindi naman sinasabing gano'n na literal na gawin natin. Kasi kahit naman dukitin mo ang dalawang mata mo, magkakasala ka pa rin, di ba? Hindi naman mahihinto ang pagkakasala mo kahit putulin mo ang paa mo, ang kamay mo, magkakasala ka pa rin. Ang sinasabi nun, dahil sa tindi ng kagustuhan mong huwag gumawa ng kasalanan, para bang yung level ay yung pinapahiwatig nun, yung talinhaga nun eh. Para bang sa ayaw mo magkasala ang mata mo, kahit halos dukitin mo na siya. Or sa kagustuhan mo magkasala, halos gusto mo nang putulin ang kamay mo. Parang ganun po yung lakas ng yung kagustuhan nating huwag gumawa ng kasalanan. Okay, kaya nga, any part of yourself, any part po. Okay? So, pumunta naman tayo sa 1 Corinthians. Ang sabi, hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos? Ang katawan mo, ikaw ay templo ng Diyos. Ibig sabihin po, nananahan na sa atin ng Diyos. Hindi lamang sa building, hindi lamang sa mga simbahan, sa mga bato. Sa atin na nakatira ang Diyos. Sa atin na. Kaya nga binigay sa atin ang Holy Spirit na naninirahan na sa atin. Ngayon, kahit naninirahan ang Espiritu ng Diyos sa atin, minsan hindi pa rin natin siya pinapakinggan, siniset aside natin. Pagka lamang Sunday o pagkasama ang mga kapwa Kristiyano. But it is reminding us, sabi, huwag mong i-offer ang any part of yourself. Dahil ikaw ay templo ng Diyos who is in you. Kaya nga, ang sabi, nasa iyo.
Nasa iyo, hindi kasama mo sa likod, hindi ka sinusundan, hindi ka inaakay, hindi ka pinapanood, o hindi ka tinutulak. Nasa iyo. Iba po ang nasa iyo, di ba? Nasa loob mismo mo. Pero kahit nasa loob natin, minsan ini-ignore pa rin natin siya. Okay? Whom you have received from God, you are not your own. Ito sinasabi na sa atin, hindi na ikaw ang may-ari sa iyo. Ngayon sasabihin natin, katawan ko to eh. Ako naghihirap para mapangalagaan siya, para maging malinis siya, para maging malusog. Yes, that's correct. Pero ang kabuuan mo, ang Diyos na ngayon, you were bought with a price. Sino makakasabi ngayon, ano ang pinambayad ng Diyos para tayo ay makalaya, para tayo ay maligtas? Ano ang pinambayad niya? Yun po ay ang kanyang kamatayan. You were bought with a price. Sana po tumimo sa isipan natin, sa puso natin, na matay ang anak ng Diyos para sa akin. Namatay siya para sa inyo. Hindi magaang yan. Hindi magaang na adhikain, hindi magaang na katotohanan. Napakabigat yun. Kaya nga, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Mahirap ito. Very challenging to, lalo na sa mga kabataan. Kasi nga, sa mundong ito, marami pa tayong gustong puntahan, subukan, marami pa tayong gustong matikman. Pero pag-ingatan natin, kasi nga, yung kagustuhan nating matikman, minsan doon ka na malululon, doon ka na mahuhulog, hindi ka na makakaahon. Maraming nagsabi, kamukha na lamang ng sigarilyo, ng mga drugs. Ang adhikain ng iba ay tikman ko lang. Ano kaya ang lasa nito? Ano kaya mangyayari? Anong mararamdaman ko? Marami sa kanila nagsabi, titikman ko lang. Kaya ko naman yan eh. Kaya kong talikuran yan eh. Kaya kong alisin yan. Kaya kong ihinto yan. Pero marami sa kanila nagsabi ng kaya ko, titikman ko lamang. Pero ano nangyari? Nahulog. Kasi nga ang kasalanan, akala natin madaling takbuhan, madaling ihinto. Pero once na natikman mo, doon na nahulog. Lahat ng drug addicts ay nag-umpisa sila sa maliit hanggang nalulon. Kaya nga ang katawan natin ay gamitin natin sa kapayapaan, sa pagsunod sa Panginoon, sa kabutihan, sa mga pinag-uutos ng Biblia. Huwag nating subukan makipaglaro sa kasalanan dahil wala kayong lakas, wala kayong kakayahan, hindi nyo kaya, hindi nyo alam kung saan kayo dadali ng kasalanan. Okay? Sabi, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under the grace. So sabi, do not let sin reign. Sabi naman ngayon ng verse 14, sin shall no longer be your master. So, ang kasalanan daw ay maaring maghari sa atin, pero ngayon siya ang sinusunod natin, master. Okay? Hindi na daw dapat. Sin shall no longer be your master because you're not under the law. Paliwanag po natin, ano ibig sabihin na you're not under the law? Hindi ka na namumuhay ayon sa batas. Ganito po yun. So bago tayo ma-born again sa Old Testament, kaya nga nangyari, nagbigay ang Panginoon ng mga utos. Napakaraming utos. Ang pinakaalam nga natin yung 10 utos. So pag sinabing law, kasama yung 10 utos at yung mga utos niya. Okay? So mga tao nun, para malugod sila, mapalagod nila ang Diyos, maging malapit sila sa Diyos, at mapunta sila sa langit, ang requirement ng Diyos ay sundin mo lahat ito. Sundin mo ang batas, sundin mo ang 10 utos, sundin mo ang utos na ito, ang utos na yon, ang utos na gano'n. Puro utos talaga. Pero wala nakasunod perfectly. Kasi nga, ang Diyos, kung pagsunod sa batas ang ating batayan para tayo makarating sa langit, walang makakagawa ng perfectly. Kasi ang Diyos, hindi niya bibigyan, halimbawa, 10 utos, hindi niya bibigay sa atin yon para sundin mo lang ang siyam at yung isa ay hindi. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, pag binrek mo ang isang law, binrek mo na lahat. Kahit isa lang, Kaya nga, napakahirap ng kondisyon, sitwasyon ng tao noon.
Wala silang paraan, wala silang kakayahan sundin ang lahat ng inuutos ng Diyos. Remember po, ulitin po natin, para makaakyat sa langit, ang tao noon, kailangan perfectly masunod niya ang lahat ng kautusan. But, walang nakagawa. So alam ng Diyos yun. Nakita niya yun. Bago pa mangyari yun, nakita ng Diyos sa kalakihan ng kapangyarihan at kaisipan ng Panginoon, nakita niya lahat yun. Kaya nga, ang ginawa niya, pinadala niya na ang anak niya. So kahit na break mo ang mga law na yun, ikaw ay magkakaroon pa rin ng kapatawaran sa Panginoon sa pamamagitan ng anak niya kung mananampalataya ka sa anak niya. Kaya nga sabi, ang kaligtasan ay batay sa pananampalataya sa kanyang anak. Sa lahat daw na nananampalataya sa kanyang anak ay maliligtas at mapapatawad ng kasalanan. Kaya nga ang sabi, you are not under the law. Ibig sabihin, hindi yun ang paraan mo ngayon para ikaw ay mapunta sa langit. Ikaw ngayon mapupunta sa langit sa pamamagitan ng grace. Kaya mga yung kinanta natin kanina, amazing grace. I was lost, but now I am found. My eyes were closed. I was blind, but now I can see. Ibig sabihin nun, marami tayong ligaw tayo nun. Ang mata natin ay bulag. Dahil ang gusto nating masunod ay ang mga utos niya na hindi naman natin kaya. Kaya lalo tayong nalululon sa kasalanan. Ganito po ang kailangan, ang view natin sa mga utos ay mag-iba. Ang utos, lahat ng utos ng Panginoon, lahat sa Biblia, ay ibinigay sa atin para malaman mo na ikaw ay nagkakasala. So that is only to make you aware that you have sinned, na ikaw ay nagkasala. Pero ngayon, kailangan mo ngayon ng isa pang paraan para matulungan ka na kahit alam mo na ngayong nagkasala ka, matulungan ka ngayon tumalikod sa kasalanan ginawa mo at mapatawad ka at mahugasan ka sa iyong kasalanan. Ulit natin, kasi on our own, hindi natin pwedeng patawarin ang ating sarili. Ang Diyos lamang ang makakapagpatawad. Hindi natin pwedeng linisin ang ating sarili. Ang Diyos lamang makakapaglinis sa ating kasalanan. Siya lamang ang makakagawa ng lahat. Kaya nga sa pamamagitan ng grasya niya, hindi naman natin, we're not deserving that Jesus Christ has to die for us. Namatay siya. Hindi naman natin, hindi naman siya namatay dahil marunong tayo, magaling tayo, we're beautiful, marami tayong alam. Hindi, wala. Marumi nga tayo sa harap ng Diyos. Tayo ay makasalanan. Karumal-dumal tayo. Ang sabi nga ng Biblia, we were God's enemies. Kalaban tayo ng Diyos. Ang wala kay Kristo ay kalaban ng Diyos. Ang ibig sabihin, galit ang Diyos sa mga makasalanan. Kahit gaano kaliit. Ganon ang sitwasyon natin. Pero lahat tayo sa pamamagitan ni Kristo ay naging malapit sa Diyos. Naging anak niya. Napatawad tayo. Tayo ay napalapit sa Diyos at nabigyan tayo ng blessing. Dahil sa grasya, ibig sabihin, dahil pinadala niya ang anak niya. Pag sinasabi pong grasya, yung ginawa ng Diyos na hindi natin tayo deserving. Hindi tayo karapat-dapat. Namatay si Kristo, hindi karapat-dapat sa atin, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, we're not deserving that, but simply binigay ng Diyos. So ngayon, sasabihin ngayon natin, so hindi na ba ako dapat sumunod sa batas kasi hindi na pala ako nasa ilalim ng batas, nasa ilalim na ako ng grace. Hindi. Susunod ka sa batas at alam mo sa pamamagitan ng batas na nagkakasala ka at meron ka ng iyong strength para sumunod sa batas. Hindi ka mukha noon, wala kang kakayahan, wala tayong kakayahan. Sundin ang lahat ng inuutos ng batas, ng law. But under the grace, we have Jesus Christ. We have the Holy Spirit. We have the church. We have one another. Kaya ang dami ng binigay sa atin, mas marami tayong nakamtan kaysa sa batas. Kasi ang batas parang habang nababasa natin, lalo tayong lumulubog, lalo tayong nadadapa. Kasi pag basahin mong isa-isa lahat ng batas, ang sinasabi sa'yo, o nagsinungaling ka, o nangalunya ka, o immoral ka,
o ano ka na naman, nag-isip ka ng masama, o pumatay ka, o nagnakaw ka. Lahat yun lang ang sinasabi ng batas. Which is hindi natin sinasabing masama ang batas. Pero kung batas lamang ang batayan natin para tayo mapalapit sa Diyos, hindi natin kaya. So the law is given so that we become aware of our sins. So kung ganun ang sitwasyon natin, so kailangan natin ng isa pang tulong ng Diyos. Kaya nga pinadala niya ang law at pinadala niya ang grace para matulungan tayo. Remember po, ang grace ay hindi maliit na gawa ng Diyos. Yung napakalaki lahat ng ginawa ng Diyos na ibinigay sa atin. Ang kanyang anak, ang kapatawaran, ang blessing, ang church, ang salita ng Panginoon, ang bawat isa sa atin. So makikita mo, wala na tayo sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, hindi na yun ang magkukondema sa atin. Hindi na yun ang magde-declare whether ikaw ay pupunta sa langit o hindi. It's by grace. Yung grace na doon napapaloob na ang anak niya. So naging malinaw po ba sa inyo na ang sinasabi ng Romans ay ang kasalanan ay kaya mo na ngayong gapiin. Ang kasalanan ay kaya mo nang ihinto. Not perfectly, but unti-unti nang nahuhubog ang iyong katawan, ang iyong pag-iisip na huwag gawin ang mga bagay. Matutulungan tayo. Kasi pag meron kang determinasyon, pag meron kang kalakasan galing sa Diyos, mapagtatagumpayan natin ang kasalanan. Basahin po natin. The sting of death is sin. Ang tusok, ang hapdi daw na binibigay ng kamatayan ay galing sa kasalanan. The sting of death. Kaya nga, di ba, napag-aralan natin sa Biblia, alam ko na pag-aralan nyo na lahat, kaya pumasok ang kamatayan sa sanlibutan ito ay dahil sa kasalanan. We were not supposed to die. We're supposed to live forever and ever. Pero pumasok ang kasalanan, kaya ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan. Kaya nga, the sting of death is sin. Ang kasalanan ang nagpadala ng kamatayan sa mundong ito. Kaya mahapdi, nakakatusok, the sting, matindi, ay kasalanan. Okay? And the strength of sin is the law. Kaya malakas ang kasalanan kasi tuwing pinapaalala sa atin ng batas ang ginawa mo na mali, doon naha-highlight ang kasalanan. Di ba pag hindi naman, halimbawa, yung pagnanakaw, kung walang sinabi ng Diyos na bawal magnakaw, so pwede ka magnakaw na kumuha ka ng gamit ng iba, kahit hindi mo pag-aari, wala mangyayari sa iyo yun. Hindi kasalanan yon. Pero sinabi ng Diyos, bawal magnakaw. Di ba? So ano nangyari? Na-highlight yung kasalanan. Ang pagkuha ng gamit ng pag-aari ng iba ay naging kasalanan. Kaya nga sinasabi, ang kalakasan ng kasalanan ay nanggagaling sa law. Kasi nga, yung batas hina-highlight, pinapakita, tingkad ang ginawa mo. Pinapalinaw na iyon ay kasalanan. Ngayon, hindi po natin sinasabi na masama ang law. Pero kung yun nga ay napakahirap ng sitwasyon natin. Ibig sabihin, lahat ng kilos natin, lahat ng tignan ng mata natin, lahat ng pakinggan natin ay halos lahat ay kasalanan. Halos lahat ay labag sa pinag-uutos ng Diyos. Kung wala ang law, again, walang hahanapin ng Diyos sa atin na hindi natin nasunod. Pero ang dami, again, because of the law. Parang binibigyan lang po tayo ng talinhaga dyan. Parang binibigyan tayo ng picture para makita natin ang sitwasyon natin at ng kasalanan. Okay? Ang hapdi ng kasalanan ay ang hapdi ng kamatayan ay galing sa kasalanan. The sting of death is sin. The strength of sin is the law. Kaya ang malakas ang kasalanan dahil sinasabi nga ng law. Ganun nga kasi, di ba? Isipin mo kung walang ito kasi napag-aralan nila kasi ang tao pag sinabing wag, pipilitin mo ngayong pipilitin mong gawin pag sinabing wag. Halimbawa, ang nangyayari pag sinabi sa fridge, merong isang ulam diyan, wag mong kainin yung ulam na yan. Wag mong kainin.
may ulam naman dito. Ano ang gusto natin? Yung nasa preach na sinabing huwag kainin. Di ba? Kesa yung libre dito. Kasi nagkakaroon tayo ng curiosity. Bakit ayaw pakain sa akin yung ulam na yun? Siguro masarap yun kesa na yung ditong libre. Ganun ang sitwasyon ng tao. Pag sinabing huwag, lalo nating gagawin. Lalo nating pagpupursigihing gawin. Kaya yung sinasabi ng law, habang sinasabing huwag, 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 ang mga tao naman, sige gagawin ko, sige gagawin ko. Tapos nung nagawa naman, natikman niya, masarap pala, kaya pinagbabawal. Eto pala ang nangyayari. Kaya lalong lumalakas ang kasalanan kasi sinasabi ng law, kung hindi nga sinabi ng law na wag, pwede nating gawin freely. Isipin po natin, ang pinapangaral po natin ngayon ay ang kamatayan, ang law ay mabigat, pero kailangan natin sundin. Hindi po natin pinapangaral kailanman na iset aside ang law, wag nang pakinggan yan kasi hindi naman pala nakakapagligtas yan, hindi naman pala paraan niya para makarating tayo sa langit. Sundin natin ang batas. Sundin natin ang lahat ng utos ng Diyos. Sundin natin ang lahat ng sinasabi ng Diyos na kasalanan. Sundin natin ang lahat ng sinasabi ng Diyos na huwag puntahan, huwag gawin, huwag panoorin, huwag ilagay sa puso, huwag pakinggan, huwag isipin. Okay? Pero ang sinasabi lang dito, kung diyan lamang ay kulang ang kakayahan natin, kaya pinadala tayo ng Panginoon ng grasya. Again, ang grasya ay lahat ng biyayang galing sa Panginoon para tayo ay matulungang tumalikod sa kasalanan. Okay? Kaya nga, ang gagawin natin, verse 57, salamat sa Diyos. Kaya nga dapat, ito kagad ang pumapasok sa isip natin, salamat Lord sa pinadala mo, ginawa mo. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Nakita niyo po, ang ganda-ganda nito. Through our Lord Jesus Christ. Nandun po ang victory, nandun ang tagumpay. Kaya kung anumang paraan ang isipin natin para makalating sa langit, mapalagod ang Diyos na wala si Kristo, wala pong mangyayari. Hindi ka tanggap-tanggap. At wala naman talagang, hindi naman magiging victorious yun o mabisa. Kasi ang sabi, victory through our Lord Jesus Christ. Alam ko na marami na sa inyo tumanggap kay Kristo. But again, sa umaga ito, hina-highlight natin ang pangailangan natin kay Kristo, Jesus Christ. Maaring ito ay hindi masyadong interesting sa inyo, pero isipin nyo, kung wala ito po, kung wala ang ating Panginoon, saan kayo pupunta kung sakaling mamatay tayo? Hindi ito ang katapusan natin sa mundong ito. Meron pang eternity na haharap tayo sa Diyos. Ang wala kay Kristo ay walang hanggang kapahamakan. Hindi po biro-biro yan. Hindi biro-biro to na parang pinopromote lang natin si Jesus Christ para maniwala kayo, para siya ay maging popular. Sinasabi natin ng katotohanan, kung wala si Jesucristo sa ating buhay, wala tayong kakayahan sa kasalanan, wala tayong paraan para makarating sa langit. Yun po ang adhikain natin. Hindi lamang ang mga temporary na bagay dito nangyayari sa mundo. Okay? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ito maganda. Kaya nga lumabas ang grasya ng Panginoon. Ibig sabihin, appeared or pinadala ng Diyos. The grace, biyaya ng Panginoon ay pinadala sa atin that offers salvation to all people. Okay? So, ino-offer po ang salvation sa lahat ng tao. Sa lahat. Pero, alam natin na hindi lahat ng tao ay tatanggapin ang ino-offer ng Panginoon na kaligtasan. Ang grasya rin ang tumutulong sa atin na umiwas sa kasalanan. Basahin po natin verse 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Paano tayo tinutulungan ng grasya na na umiwas, tanggihan ng kasalanan? Kasi nga, nandiyan ang scripture, nandiyan na ang Holy Spirit sa atin, nandiyan ang simbahan na tinutulungan tayong umiwas sa kasalanan.
Okay? Ano ang mga sinasabi ng grasya ng Panginoon? Tulong ng Diyos? Ungodliness, worldly passions, tayo daw po ay magkaroon ng self-control, tayo ay matuwid, makadiyos na pamumuhay dito sa ating sitwasyon. While we wait for the blessed hope. Ano ang blessed hope nyo? Ang sweldo next week, ang darating na Pasko, ang darating na allowance ko, ang darating na graduation. Yes, maganda yung mga bagay na yon. But those are temporary. Ang blessed hope po, kaya nga pinagpalang pag-asa, ay ang makasama natin ang Diyos sa nang walang hangganan. Yun ang blessed hope natin. Kasi lahat ng inaasahan natin sa mundong ito ay temporary po. Temporary. Okay? The appearing of the glory of our great God and Savior. Hindi ba kayo nagagalak no na babalikan Diyos, makikita natin siya, babalikan Diyos para tapusin na ang lahat ng kasalanan, tapusin na ang lahat ng ating problema, tapusin na ang lahat ng ating paghihirap. Who gave Himself to us to redeem us from all wickedness, purify us for Himself, a people that as His very own, eager to do what is good. Okay? Ito ba ngayon ay nararamdaman nyo? Eager to do what is good? Na kayo ba talaga ay may relasyon kay Jesus Christ as Lord and Savior? Kayo ba ay talagang nabibigyan na ng tulong sa pamagitan ng relationship nyo sa ating Panginoon na talikuran ng mga kasalanan, ang mga masasamang gawain? Kung yes ang mga sagot yan, then ang mga bagay nito ay nagpapatuloy na ang grasya ng Panginoon ay dumating sa inyo. Ang grasya ng Panginoon ay nasa sa inyo na. Ang grasya ng Panginoon is working in you. It's the grace of God, the amazing grace. The amazing grace of God. So dumating na po ang grasya sa atin na nag-o-offer ng salvation sa lahat. Pero lahat ba ngayon ay handang matikman ang grasya ng Panginoon? Ang lahat ba ngayon ay handa nang isurrender ang kanyang buhay sa ating Panginoon? Hindi po. Kung hindi pa nangyayari sa inyo na natikman nyo ang grasya ng Panginoon, nagkaroon kayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, na kayong ba ang lahat ng gusto nyong gawin ay puro kabutihan, then there's something na kailangan suriin ang inyong mga sarili. Okay? Okay, let's bow our heads. We thank you, Lord, sa pag-uusap mo sa amin. Sinasabi mo, Lord, na marami kaming hindi kayang gawin, kaya pinadala mo ang grasya mo. Pinadala mo ang iyong anak. Pinadala mo ang iyong salita. Pinadala mo, Lord, ang Holy Spirit. Ang lahat ng yan ay nasa amin na. Nasa amin na, Lord. Hindi na namin kailangan pagpursigihing makuha, hanapin. Nasa amin na. Nasa amin na ang iyong salita. Ang dapat lang namin gawin ay basahin at sundin. Nasa amin na, Lord, ang Holy Spirit. Nasa amin na ngayon ang relasyon kay Hesukristo. Kaya nga po, Lord, ang dapat, anumang bahagi ng katawan namin ay hindi na maging instrumento ng kasamaan. Hindi na maging dahilan para kami ay magkasala o ang iba rin ay mahawa sa aming kasalanan. Tulungan mo po kami, Lord, na magabayan ang aming mga paa ng iyong salita. Tulungan mo kami, Lord, na ang lahat ng parte ng aming katawan ay i-offer namin, ibigay namin sa iyo, ihandog namin sa iyo para sa mga makadiyos na gawain, kapuri-puring gawain, mga bagay na nagbibigay, nagdudulot sa iyo na ikalulugod mo. So tulungan mo kami, Lord, na maging mas malinaw pa sa amin ang grace na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa amazing grace. Dati kami mga bulag. Dati kami mga matitigas ang puso. Pero, Lord, tinulungan mo kami makita ang ebanghelyo, ang paraan para kami makarating sa langit. Tunay nga po, Lord, totoo, Lord, na marami ang attraction ng mundong ito, na sinasabi sa amin na kailangan namin to. Pagpursigihin namin kunin to. Pagpursigihin namin makamtan ito. Pero ngayon, Lord,
nalinawan uli kami ng lahat ng ito ay temporary. Dapat, Lord, ituon namin ang aming mga mata sa mga bagay na eternal, mga bagay na hindi nasisira, hindi nawawala. Yan ay kaligtasan, yan ay presensya mo sa aming buhay, at kami ay magiging kasama ka sa walang hangganan. Salamat, Lord, ikaw yan ang aming blessed hope, ang aming dapat asahan, ang dapat pagpusigahan, dahil yan ay walang hangganan. Ang lahat sa mundong ito, Lord, pinagkaloob mo na para panandalian lamang, para kami magtagumpay sa aming pong mga relasyon, sa aming pong mga careers, sa aming edukasyon. Pero ang lahat ng ito, Lord, ay hindi nakakatulong sa aming kaligtasan. Lord, allow us and help us to seek your kingdom first, and all other things shall be added. We thank you, we bless you, Lord. Sino sa inyo nangangailangan ng prayers? Ito po ang pagkakataon na tayo ay magdasal sa isa't isa. Sino nangangailangan ng prayers? You can just ask yourself, or you can just raise your hand, and we can come to you. Sino nangangailangan ng prayers? Any area po. Kahit hindi related sa ating paksa ngayong pag-uusap. Let's sing that song softly, Mayang. Yan po tayo, broken vessels noon. Umaaring ngayon, broken vessels pa rin. Pero kailangan natin ng grasya ng Panginoon. So, namnamin po natin ang sinasabi ng lyrics ng kanta, mga basag na lalagyan tayo. Pero sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, sinasabi sa atin, na may pag-asa, may paraan para tayo ay mabuo uli. Lahat po ng broken ngayon ay may kabuuan, mabubuo sa pangalan sa pamamagitan ni Jesus. So let's sing that song, this song po. Broken pieces, broken vessels. Anyone who needs prayer? These pieces, broken and shattered, and mercy gathered, mended and whole. Empty
beautiful is that, Lord? Thank you po sa reminder na yan, Lord, na basag, sira ang aming mga buhay, pero binuo mo, Lord. We were broken vessels. And thank you, Lord, for the grace. Now, we were blind, but now we can see. We can see you now. Lord, dalangin ko po, lahat ng narito ay lalo kang makita, mas malinaw. Ang iyong sarili ay makita nila sa kanilang mga puso, makita nila sa kanilang isipan, ang mga blessing, ang mga favors na ibibigay mo sa bawat isa. Thank you, Lord, na sama-sama kami ngayong linggong ito upang umawit, magbigay puri sa iyo, at inawit namin, Lord, ang tungkol sa iyong amazing grace. Narinig namin, Lord, ang iyong mensahe na kami ngayon ay pinalaya na sa tinik ng mga utos ng kami ngayon ay nasa ilalim na ng grasya, sa iyong grasya na ibinigay sa amin. I pray, Lord, that lalo pang sa mga susunod na araw, makita namin ang iyong kabutihan sa amin. Ang laki ng iyong grasya, ang kagandahan ng iyong grasya. Lord, as a church, we pray for Joshua, who will be returning to the Philippines on Thursday. Lord, nakita namin nakasama namin siya sa fellowship, ang kanyang friendship, ang kanyang kababaang loob, ang kagandahang loob, ang pagiging matuwid na kaibigan. Pray, O Lord, ang desire niya na umuwi sa Pilipinas para makasama ang kanyang pamilya. Iiwanan niya ang lahat ng nandito sa Australia, ang opportunity, ang trabaho, sa pong magandang adhikain yon. Tinalaga mo yon mangyari sa buhay ni Joshua. And Lord, bless him. Bless him doon sa bansang iyon, sa kanya pong, sa kanyang pamilya. And open, Lord, more opportunities na siya makadinig ng iyong salita, maka-attend ang church. And we will always be, Lord, be praying for Joshua. Salamat sa mga kabataang ito na nandito ngayon, bagamat sila po, ang ahikain nila, pumunta sa lugar na ito ay magpumasyal, mag-enjoy ng snow, but nandito sila, Lord. Ganda, inakay mo sila, nagkaroon po sila ng pagkakataon, makadinig ng iyong salita, sumamba. Truly, Lord, napakababa ng loob ng mga batang ito. Bagamat sa maraming mga adhikain sa buhay, ang number one po ay makilala kanila at masunod ang kalooban mo sa kanila. So pagpalain mo sila, Lord. Bless us, Lord, ngayong umaga. Binibigay namin sa iyo ang papuri at kagalakan na lahat-lahat ay nararapat sa iyo lamang. Thank you in Jesus' name. Amen. Let's take our seats po for a moment. Before our benediction, upo muna tayo. Wala sila Sila Jeff nandun. Si Arnold lang nandito. Si Arnold na lang. Tsaka si Andrew. Okay, nagkaroon po tayo ng water baptism. Tulungan niyo ako, Andrew and Arnold. So, wala yung iba dito. So, bigyan natin ito. Bigay natin yung dito po ang elders ng church ay para i-congratulate po, ibigay po sa inyo ang certificate. Nagkaroon po tayo ng water baptism noon. So, unahin natin si Lennon. Ito, isang malaking pribileyo ang iyong ama ang magbibigay sa iyo ng certificate. Congratulations, Lennon. Congratulations sa iyong decision. Isang talagang nakakatuwa. Sino susunod natin? Dito ka. Si Teresa. Ito talaga si Tere. Nakita natin talaga nung sa tubig ang kanyang taimtim na pag-surrender sa Panginoon. Congratulations, Tere. Ano pa? Wala yung dalawa. Sino pa isa? Si Mayang. Wala si Steve, no? Si Mayang na lang. Ito na lang si Mayang. Talagang bago mag-water baptism, puro luha. Pero ngayon, puro kagalakan na. Congratulations, Mayang.
Thank you sa iyo. Thank you. Ito po, ang mga na-water baptized, kunan natin ang litrato po sila. Thank you. Wala po si Steve. Yan po ang mga nagdesisyon na surrender ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Thank you sa inyo. Bagong umpisa. Thank you, Lennon, Tere, and Mayang, and Steve na kahit wala dito. Bless you. Bless you sa inyong lahat. Okay, let's stand and read our benediction so we can share lunch po. Ito po. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. May the God of gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you, everyone. The service has ended. We'll share lunch po. Share fellowship para despedir na rin kay Joshua. And thank you, everyone. Let's set some tables po. Let's set some tables and chairs.